Nagulat naman ang mga general ni Marshal Dugo dahil sa mga papuring sinasabi ng ating bida sa kanya. Kahit na si Marshal Dugo ay nahihiya na rin sa mga sinasabi ng batang ito, kaya agad na niya itong pinatigil sa kanyang pagkanta ng tula tungkol sa kanya. Nasabi rin ni Marshal Dugo na talagang tama nga ang kanyang hinala na may isang expert ang nakatira sa lugar na ito. Nasabi rin niya na kahit ang charisma ng isang steward ay mataas rin kaya binibigay niya ang respeto niya sa ating bida. Ngunit naging seryoso rin si Marshal Dugo at tinanong niya ang ating bida kung pwede na ba silang pumasok sa kanilang clan upang makausap niya ang family head. Agad naman na pumayag ang ating bida dito at kanyang sinabi na matagal na niyang hinihintay na hilingin ito ni Marshal Dugo. Kaya agad na niyang inanyayahan ang lahat na pumasok. Agad naman na naglakad ang mga ito papasok sa loob at habang naglalakad ay nagyabang naman si Dugo Hao at kanyang sinabi na ngayon ay alam na ng ating bida na sila nga ang tunay na general ng kanilang Marshal Dugo. Nakangiting sinabi naman ng ating bida na alam na niya ito, humingi rin siya ng paumanhin sa kanila dahil hindi niya ito nakita agad. Pagkatapos nito ay agad nang hinayaan ng ating bida na makapasok ang mga ito sa loob. Ngunit bigla namang naging seryoso si Dugo Lin at kanyang nasabi na mukhang plano na ito ng steward sa simula pa lang. Ngunit nasabi rin niya na imposible namang kaya itong gawin ng isang batang steward lamang. Kaya nasabi na lang niya na kung tama nga ang kanyang hinala ay tiyak na ang katangian ng batang ito ay katulad ng kanilang Prime Minister na si Zhuge Changfeng. Nakarating naman ang lahat sa isang kampo na itinayo ng ating bida para sa pagbisita ni Marshal Dugo. Nagtaka naman si Marshal Dugo sa kanyang nakikita kaya tinanong niya ang ating bida kung ano ang lugar na ito. Nagsaad naman ang ating bida na sana ay huwag maalarma ang lahat. Ipinaliwanag rin niya na dahil sa pag-atake sa kanilang clan sa mga nakaraang araw ay nasa high alert ang kanilang depensa sa ngayon. Nagpahayag rin ng ating bida na sa ngayon ay nagsasanay ang kanilang mga tauhan kaya kung nais itong makita ni Marshal Dugo ay maaari nila itong puntahan. Hindi rin niya itinago sa kanya na kung may makita man siyang mga mali ay magiging karangalan nila na matulungan sila ng God of War sa pagtama nito. Nagbigay galang rin ang ating bida at kanyang sinabi na magiging malaking karangalan sa kanya kapag ginawa ito ng kanilang hinahangaang ikalawang pillar. Agad naman na nagpunta rito ang lahat at ang mga ito ay nagulat nang makita nila ang isang matinding pormasayo ng mga tauhan ng Luklan habang nagsasanay ang mga ito. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang nasabi na mukhang sulit rin na iniba nila ang mga bahay sa lugar na ito upang mas lalong makuha nila ang loob ng God of War. Nasabi rin niya na dahil matagal nang nakikipaglaban ang hukbo ni Marshal Dugo sa border ng kanilang imperyo, tiyak niyang palagi itong nasa isang camp katulad ng mga camp house na inilagay nila sa lugar na ito. Sa tingin niya ay mas mapapadali na rin ang pagkuha nila sa kalooban ni Marshal Dugo. Namangha naman si Marshal Dugo sa kanyang nakikita dahil ngayon lamang niya nakita ang ganitong mga mata sa mga batang nagsasanay. Nasabi rin niya na matagal na siyang nagtuturo sa kanyang mga sundalo kaya alam niyang mahirap magbigay ng ganitong determinasyon lalo na sa mga batang martial artist. Nasabi rin niya na halos sa mga batang nandito ay wala pa sa 10 taon ang edad ngunit ang mga mukha nito pagdating sa ensayo ay napaka-determinado. Kaya hindi siya makapaniwala na ang isang mahinang clan sa hindi kilalang lungsod ay magkakaroon ng ganitong mga talento. Kaya nasabi na lang niya na talagang may isang martial expert ang nandito sa clan na ito. Napangiti naman ang ating bida dahil ang hindi alam ng Marshal Dugo ay walang martial expert ang nandito dahil siya lamang ang may gawa nito. Kaya upang mas mapalakas pa ang koneksyon niya sa mga ito ay agad namang humingi ng paumanhin ang ating bida dahil mga mahihina at napinsalang martial artist lamang ang natitira sa kanila ngayon matapos ang pag-atake sa kanila sa mga nakaraang araw. Kaya hindi niya nais ipakita ang kawawang tanawin na ito sa kanya. Agad naman na pinatigil ni Marshal Dugo ang ating bida at nagsaad siya na huwag niyang sabihin ito. Alam niya na kahit mahina ang cultivation ng mga batang ito ay makikita naman sa kanilang mga mata ang matinding determinasyon. Kaya nasabi niya na ang mga ito ay tiyak ang pinakamagaling sa lugar na ito. Nasabi rin ni Marshal Dugo na kung ang mga batang ito ay ang natitirang mahinang tauhan nila ay tiyak niyang mas malakas pa ang main army ng Luklan bago naganap ang pag-atake sa kanilang clan. Natuwa naman ang ating bida dahil tama nga ang hinala niya na mabait ang Marshal Dugo na ito ngunit ayaw niya sa mga taong nagyayabang. Kaya hiniling na lang niya sa kanya kung maaari niya bang sabihin ang mga bagay na kulang sa pag-ensayo ng kanilang tauhan. Nagsaad naman ang Marshal Dugo na hindi na niya kailangan pang turuan ang mga ito dahil alam niyang maganda na ang pagsasanay na binibigay ng kanilang clan sa mga ito. Tumawa rin ng malakas si Marshal Dugo at kanyang sinabi na nais na niyang makausap ang kanilang family head.
Nasabi rin niya na nais niyang malaman kung anong klaseng tao ang kanilang family head dahil magaling rin ito sa paggawa ng array. Ang nakakamangha pa ay magaling rin ang pagsasanay na ginagawa ng kanilang family head sa mga batang ito. Kaya nais niyang makausap ang magaling na taong ito. Nagulat naman dito ang mga general ni Marshal Dugo at napatanong na lang ang mga ito kung gaano nga ba kagaling ang family head ng clan na ito upang makuha ang interes ng kanilang Marshal Dugo. Ngunit napansin rin ni Dugolin na kahit ang mga batang ito ay mas malakas pa sa ibang sundalo na meron sila sa kanilang hukbo. Kaya nasabi na lang niya na mukhang ito ang nakapukaw sa atensyon ng kanilang pinuno. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang nasabi na kung nais talagang makita ni Marshal Dugo ang kanilang family head ay sundan lamang siya nito. Nasabi rin niya na sa tingin niya ay nais ring makita ng kanilang family head ang kanilang God of War. Matapos nito ay agad na naglakad ang mga ito. Ngunit bago pa man sila makarating sa bahay na kanilang pupuntahan ay naalala naman ng ating bida na ilang araw na palang naglalakbay ang mga ito nang walang tigil. Kaya nagmungkahi siya na magpahinga muna sila ng kaunti. Agad naman na pumayag dito si Marshal Dugo kaya agad silang pinapasok ng ating bida sa isang maliit na bahay. Nang makapasok na ang mga ito sa loob ay nagulat naman si Marshal Dugo sa kanyang nakita. Dahil ang nandoon sa loob ay walang iba kung hindi si Yunhai na siyang nagsasanay ng matindi habang may espada ito sa ilalim niya. Nagtaka naman si Marshal Dugo sa kanyang nakikita at nagtanong siya kung sino ang batang ito. Agad naman na pinakilala ng ating bida na ang batang ito ay ang young master ng kanilang clan. Ipinagyabang rin niya na lahat silang mga tauhan at parte ng pamilya ay ginagalang si Marshal Dugo kaya nagsasanay rin silang lahat na parang isang sundalo. Nagsaad rin siya na kahit ang kanilang young master ay nagsasanay rin ng mga military tactics dahil nais niyang maging isang sundalo sa hinaharap. Nagulat naman si Marshal Dugo nang marinig niya ito dahil alam niyang maganda ang pagsasanay na binibigay niya sa mga tauhan niya. Kaya napatanong na lang siya kung bakit nais niyang maging parte ng militar niya ang anak nito. Naisip rin ni Marshal Dugo na halos sa mga taong nandito ay talagang nababalot ng misteryo. Kaya napatanong na lang siya kung ano kaya ang layunin ng clan na ito sa kanya. Bigla namang nagtanong ang ating bida sa kanya na kung nais siyang sundan ng kanilang young master ay tatanggapin niya ba ito. Agad naman na nagsaad si Marshal Dugo na tatanggapin niya ito dahil alam niyang nais ng batang ito na pagsilbihan ang kanilang imperyo. Ngunit sinasabi niya lang ito upang hindi siya mapahiya. Ngunit bigla naman siyang nagulat nang sumigaw sa tuwa ang ating bida. Agad rin niya na pinatigil si Yunhai sa kanyang pagsasanay at kanyang ipinaalam na tinatanggap na siya ni Marshal Dugo bilang tauhan niya kaya agad niyang inutusan ng bata na kumuha ito ng tsaa upang makainom ang master niya. Nagulat naman dito si Marshal Dugo dahil hindi ito ang sinabi niya. Agad naman na umalis si Yunhai para kumuha ng tsaa habang si Marshal Dugo ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Kaya agad niyang tinanong ang ating bida kung ano ang nangyayari. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pagsasalita ay agad namang hinawakan ni Joe Fan ang kanyang kamay habang pinapasalamatan niya ang kabaitan ni Marshal Dugo. Nasabi rin niya na kung alam lang ng kanilang family head na ang magpapalaki sa kanyang anak ay walang iba kung hindi si Marshal Dugo ay tiyak na matutuwa ito. Nasabi rin ng ating bida na alam niyang hindi ito alam ni Marshal Dugo ngunit ito ang pangarap ng kanilang family head. Napatawa rin ang ating bida dahil alam niyang naloko na niya ang mga ito. Matapos ang ilang sandali ay agad na ring lumabas ang mga ito upang magpatuloy sa kanilang pagpunta sa kinaroroonan ng family head. Ngunit bigla namang natigil ang mga ito nang marinig nila ang isang malakas na sigaw. Ang sigaw na ito ay nanggaling kay Yun Chang na siyang umaarte na nagulat ito nang makita niya si Marshal Dugo. Natawa naman ang ating bida dahil talagang pagmamalabis sa pag-arte ang ginagawa ng kanilang young mates. Nagtaka naman si Marshal Dugo at kanyang tinanong ang ating bida kung sino naman ang batang ito. Nakangiting sinabi naman ng ating bida na ang babaeng ito ay ang young miss ng kanilang pamilya. Agad rin niya na nilapitan si Yun Chang at kanyang sinabihan ito na sobra-sobra ang kanyang pag-arte. Natuwa naman si Yun Chang nang marinig niya ito habang ang ating bida naman ay nahihiya sa pag-arte niya. Kaya nahiya na lang rin si Yun Chang dahil dito. Agad rin na inutusan ng ating bida ang kanilang young miss na magbigay galang ito sa kanilang Marshal Dugo kaya agad naman itong ginawa ni Yun Chang. Nakangiting sinabi naman ni Marshal Dugo na hindi na ito kailangan pang gawin ni Yun Chang. Tiningnan rin ni Yun Chang ang mga general na kasama ni Marshal Dugo at parang anghel siya na ngumiti sa kanilang lahat. Halos namula naman ang mga mukha ng apat nang makita nila ang magandang ngiti ni Yun Chang.
Natuwa naman ang ating bida dahil mukhang umaayon na ang lahat sa plano nila dahil kahit na ang apat na ito ay mukhang nagkagusto na sa kanilang young mates. Agad rin na ginamit ni Joe Fan ang pagkakataon na ito upang mas maloko niya pa ang matanda sa pagtanggap niya sa kanilang young master. Kaya agad niyang pinasalamatan ito sa kanyang pagtanggap sa kanilang young master kaya ikinagagalak ito ng kanilang buong pamilya. Sa ganitong paraan ay maaari nang magkaroon ng pamilya ang kanyang mga general. Nagulat naman ang lahat nang marinig niya ang mga ito dahil kahit siya ay hindi alam kung ano ang gagawin niya dito. Nagsaad rin siya na hindi niya pa naiisip ang bagay na ito sa kanyang mga tauhan at nagdahilan rin siya na hindi niya pa alam kung ano ang magiging opinyon ng kanilang family head tungkol dito. Nakangiting sinabi naman ni Yun Chang na hindi kailangan ng mangamba ni Marshall Dugo dahil kahit ang kanyang ama ay ito rin ang nais nito. Naisip naman ni Marshall Dugo na tama nga naman ang sinasabi ng dalawang ito. Ang kanyang apat na anak ay ilang taon nang nagsisilbi at nakikipaglaban sa digmaan kaya sa tingin niya ay oras na rin upang magkaroon ng pamilya ang mga ito. Kaya nakangiting sinabi na lang ni Marshall Dugo na kung may magustuhan man ang mga anak niya at kung sang-ayon dito ang kanilang family head ay pwede nilang pag-usapan ito. Samantala, habang nag-uusap ang mga ito ay bigla namang dumating si Yun Hai. Kaya agad na inutusan ni Joe Fan ang batang ito na ibigay niya ang tsaa sa kanyang bagong master. Agad naman na ginawa ito ni Yun Hai at kanyang inalok ng maiinom si Marshall Dugo. Agad naman itong tinanggap ni Marshall Dugo ng matiwasay sa kanyang loob. Nang mainom na niya ang tsaa ay agad namang nagbigay galang si Yun Hai sa kanyang godfather. Nailuwa naman ni Marshall Dugo ang kanyang nainom dahil sa gulat nang marinig niya ang sinabi ng batang ito. Nangangambang tinanong rin niya ang bata kung ano ang sinabi nito. Kahit na ang mga general niya ay nagulat rin sa tawag sa kanya ng batang ito dahil sa pagkakaalala nila ay tinanggap lamang ng kanilang pinuno bilang isang trainee at hindi isang godson na tulad nila. Agad naman na umarte si Yun Hai na parang inosente at kanyang tinanong si Marshall Dugo kung malibang tawagin niya ang kanyang master sa ganitong pangalan. Agad rin na sumali sa usapan ang ating bida at kanyang pinaalala na tinanggap na kanina ni Marshall Dugo ang kanilang young master bilang godson niya. Kaya napatanong na lang si Joe Fan kung nais niya bang bawiin ang sinabi niya kanina. Halos mawala naman ang lakas ni Marshall Dugo nang marinig niya ang sinabi ng ating bida dahil alam niyang mukhang naloko sila nito. Agad rin niyang tiningnan ang mga mukha ng dalawang magkapatid na ito. Napaisip rin siya na malaking kamalian ang nagawa niya dahil akala niya ay nais ng Lu Clan na ipakasal ang kanilang young miss sa isa sa kanyang mga general. Ngunit hindi niya inaakala na ang tinutukoy pala nitong pamilya ay ang pagiging godson ng kapatid nito sa kanya. Huli na rin nang mapansin ni Marshall Dugo na ang pagluhod at pagbibigay ng tsaa ay isang proseso ng pagtanggap niya sa batang ito bilang kanyang godson at siya naman ang magiging godfather nito. Kaya nagtaka na lang si Marshall Dugo kung bakit hindi niya napansin agad ito. Kaya napahawak na lang si Marshall Dugo sa kanyang mukha dahil mukhang wala na siyang magagawa pa dito. Tinanong rin niya ang ating bida kung ito ba ang tinutukoy niyang pamilya kanina. Agad naman na nagsaad ang ating bida na ito nga ang kanyang tinutukoy. Tinanong rin niya ito kung ano ba ang naiisip niya nang sabihin niya yon. Nag-alangan naman si Marshall Dugo na sabihin ito at nang tingnan niya ang kanyang mga general ay nakita niya ang mga dismayadong mukha nito. Kaya nasabi niya na ito rin ang inakala niya. Agad naman na nagsaad ang ating bida na kung ganoon ay ganap ng tinatanggap ni Marshall Dugo ang kanilang young master bilang godson niya. Kaya agad na niyang inutusan ng bata na lumuhad ito sa harapan ni Marshall Dugo ng 3 beses upang magpakita ng galang sa kanya. Lumabas naman ang mga pawis sa mukha ni Marshall Dugo at kanyang naisip na akala niya ay mabibigyan na niya ng asawa ang isa sa mga godson niya ngunit kapwa godson pala ang darating sa kanila. Ngunit naisip na lang rin ni Marshall Dugo na hindi rin naman masama ang talento ng batang ito kaya sa tingin niya ay magiging malakas rin ito sa hinaharap kapag siya ang nagturo dito. Kaya sinabihan na lang niya ang bata na dahil isa na siya sa kanyang mga godson ay kailangan niyang sundin ng tama ang mga batas ng kanilang Dugo House. Ipinaalam rin niya sa kanya na siya ay mahigpit pagdating sa personal na relasyon ng kanilang pamilya. Kaya hanggat nasa hukbo siya ng kanilang puwersa ay maaari lamang siyang tawagin ni Yun Hai na Dugo at hindi godfather. Ipinaliwanag rin niya na kapag hindi sinunod ni Yun Hai ang military rule ay susundin pa niya ang batas ng kanilang militar at hindi siya nagpapakita ng awa pagdating sa mga bagay na ito. Inutusan rin niya ang bata na kung nais niyang malaman ang 4 na rules na ito ay kausapin niya ang kanyang 4 na bagong kapatid tungkol dito. Natutuwang sumunod naman dito si Yun Hai at kanyang sinabi na gagawin niya ito. Ipinaliwanag rin ni Marshall Dugo na kahit godson na niya ngayon si Yun Hai ay hindi niya maaaring gamitin ang kanyang pangalan para lamang sa kanyang sariling benepisyo.
At sa oras na ginawa niya o hindi niya sinunod ang batas na ito ay paparusahan niya ito ng kamatayan. Muli namang kinilala ni Yunhai ang batas na ito. Agad naman na pinuri ng ating bida si Marshall Dugo dahil muli na naman siyang nakakuha ng isang talentadong godson. Nagsaad rin ng ating bida na hindi niya pagsisisihan ang desisyon na ito. Pinuri rin ng ating bida ang 4 na general dahil nagkaroon na rin sila ng bagong kapatid na may talino at talento. Hiniling rin ng ating bida sa kanila na sana ay ingatan nila ang kanilang young master dahil ito ang unang beses niyang maging parte ng malaking hukbo na ito sa buong buhay niya. Nainis naman ang mga ito dahil alam nilang sapat na ang kanilang bilang na kapatid. Ang nais nila ngayon ay isang asawa na makakasama nila sa panghabang buhay. Naging seryoso naman ang ating bida at kanyang naisip na mukhang napaibig na nga ng kanilang young miss ang 4 na ito. Natuwa rin ang ating bida dahil kahit kaunting pakyut lang ang ginawa ng young miss nila ay nahumaling pa rin ang 4 na ito. Sa kabilang banda, agad naman na nagsaad si Marshall Dugo na natanggap na niya ang kanilang young master bilang kanyang godson kaya sa tingin niya ay oras na upang makausap niya ang kanilang clan head. Umarte naman ang ating bida na parang nalulungkot at kanyang sinabi na kahit siya ay alam niyang nais na rin na makita ng kanilang family head ang kanyang iniidolong tao na si Marshall Dugo. Nagulat naman si Marshall Dugo kung bakit parang naging malungkot ang 3 na ito habang sinusundan nila ito. Matapos ang ilang sandali ay narating na rin ang lahat ang lugar kung saan nakalagay ang family head. Agad rin na binuksan ng ating bida ang silid at kanyang sinabi na maaari nang pumasok si Marshall Dugo sa loob. Nagulat naman si Marshall Dugo nang mapagtanto niya kung ano ang nangyayari. Kaya hindi niya inakala na wala na pala ang family head ng pamilya na ito. Agad naman na nagbigay galang ang ating bida at mas ginalingan niya pa ang pag-arte upang mapakita ang kalungkutan nila kay Marshall Dugo. Nasabi rin niya na alam niyang masaya na ang kanilang family head sa langit kapag nakita niya na nandito mismo si Marshall Dugo sa kanilang munting tahanan. Napansin naman ni Marshall Dugo ang pag-iyak ng magkapatid kaya hindi niya inaasahan na malaking laban pala ang naganap sa lungsod na ito na kahit ang family head ay nasawi sa laban na ito. Kaya nasabi na lang niya na mukhang huli na siya sa pagdating upang maligtas niya ang mga ito. Kaya nalungkot na lang si Marshall Dugo dahil hindi niya alam na ito pala ang pinagdadaanan ng pamilyang ito. Ang hindi alam ng kawawang Marshall Dugo ay nahulog na naman siya sa pangloloko ng ating bida.